parang nightlife dito sa ano, sa may... Hi everyone! So yun guys, gumanda yung panahon. Ayan o. Unlike kanina, sobrang pag niya, di ba? Tuloy tayo sa ating Pansipan experience sa Pansipan Legend. Yes. Sobrang love talaga tayo, Lord. Bibigyan tayo ng magandang weather. And ayun, tuloy-tuloy yung ating itinerary ngayong araw na to. And tignan natin kung mapupuntahan natin lahat. Basta maganda yung panahon ng tuloy-tuloy lang. So sana hindi na umulan. Yes. So yun din yung isang i-consider nyo kung pupunta kayo dito sa Sapa. Consider nyo rin yung weather or kung kailan kayo pupunta. Pag July, consider nyo lang na pwedeng mag-ulan-ulan. Summer rainy season sila ngayon. Tapos pumunta naman ako ng April, parang spring season na nila yon. Medyo may init na medyo malamig. So pakita natin dito kung ano ba yung weather or yung mga season dito sa Vietnam or dito sa Sapa. And pag December dito, expect nyo na mafoggy talaga dahil malamig na season yun sa kanila. Malamig, no? Kasi mataas sila eh. So, parang bare months from November to March, sobrang, minsan pa nag-i-snow dun sa taas ng Pansipan. Tara! Guys, Later! So ayan guys, nag-book na kami ng Grab. Bali, amount na babayaran namin from Vista Hotel papuntang Sun Plaza is 33,000 dong or 72 pesos. So mura lang naman siya. Mura lang. Kaysa maglakad tayo ng puro basa. Kaya nantay na lang namin yung Grab. Dito na tayo ngayon sa Sapa Station or Sun World Plaza. So, bali ito yung magiging starting point natin papunta sa peak ng Indochina o yung Pansipan. Maraming option dun sa ticket. So, dun sa binili namin, combo na siya. Nakasama na yung monorail, yung cable car, at saka yung peak tram pataas. So, take note lang, pataas lang yun. Bali yung pababa, pwede nyo siyang bilhin dun sa taas na. And ipapakita namin sa inyo later kung magkano yung pababa ng tram. Kasi pag hindi kayo nag-tram, bababa kayo ng hagdanan pababa. Yeah. So sa option namin, kino-consider namin bumaba na lang. Pero depende rin siguro sa panahon. So kung ulanin man kami, baka mag-tram na lang din kami pababa. So, na natin later. Tsaka advisable din kasi for seniors, ganyan. So, let's see later. Let's go. Sa loob na tayo. Papakita namin sa inyo yung step by step ng papasok. Yes. Tara. So pagpasok dito guys, punta lang kayo dito sa may Sapa Station nakalagay, sa may left side. Ayan, ang daming tao. Kung hindi kayo nag-book sa Klook, pwede na kayo ditong bumili. Wala namang pila sa case ngayon. Pamili rin kayo kung bibili kayo ng combo or depende dun sa gusto nyo. So yung iba kasi parang gusto nila mag-ano sila, no? Hike sila papuntang peak. Hindi na sila magpapansipan na peak tram. Hanggang doon lang talaga sa cable car. So pwede nyo rin consider yun kung okay naman kayo doon. Basta papakita namin sa inyo later yung itsura para mas ma-visualize. So pilahan nyo lang to guys, itong Mong Hoa Funicular Station. So ayan yung monorail papunta dun sa cable car. So mahaba yung pila ngayon kasi kakaulan lang kanina eh, kaya siguro nagpuntahan na rin yung mga tao dito. Dito na kami sa monorail. Dito kami sa harap.
kabababa lang namin dito sa Monghawa Monghawa Station. Okay guys, kung gusto nyo mag-picture dito, solo nyo lang. Hintayin nyo bubaba lahat pagdating nyo dito sa Monghawa Station. Oo. Tapos saka kayo mag-photo ops. Nagmamadali kasi lahat sila papunta dun sa may cable car. So, sunod na lang tayo. Let's go. Pagkababa nyo ng monorail, right side lang dito. Diretso. May nakalagay naman na puntang cable car. Yung iba, hindi na sila nag-station doon. Kasi nandun na sila mismo sa cable car. Paano? May daan kasi doon, pwede kayo mag-grab. So guys, aakyat tayo. So may daan na rin dito papuntang Monghawa Station nang hindi ka galing dun sa sa Sun Plaza. Oo. Pwede ka na, i-book mo lang sa Grab yung Pansipan cable car. Tapos doon ka na mismo bababa sa may taas. Kasi nung time namin nung April, ang daming galing doon sa taas. Okay. Parang isang bus sila. So hindi lang pala starting point talaga yung sa Sun Plaza. Pag nasa city center ka lang. So may mga horseback riding dito. Dito sa Monghawa Station. Diyan daw dapat yung yung pa-cable car. Yung daan. May mga na dyan, sakya at escalator lang. Ngayon sarado. Pero may mga tao sa loob. Hindi ko lang alam anong nangyari. Hindi, doon na yung cable car So ngayon, hike na hike tayo dito. Ang mali ko, nag-sweater agad ako. Medyo mainit. Guys, ito yung view dun sa dun sa may Monghawa Station. Pag umakyat kayo ng onte. May mga activities din sila dyan. Meron cable car station. Dito daw. Pwede rin pala kayong mag-grab papunta dito mismo. Para hindi na kayo mag-monorail. Hindi na kayo akit ng ganun. Hindi na kayo akit, no? Kapagod. So napansin nyo kanina, 'di ba, parang wala yung escalator papunta dun sa cable car. Parang sinara nila. Sinara nila kasi parang papadaanin nila kayo dito sa part pa rin ng Pansipan Legend. Na parang nag-showcase sila ng mga traditional dance, ng mga ritual, ng mga lumang bahay din ng mga Hmong people. Tapos mayroong mga information. So okay din naman siya kasi parang nalibang din naman kami magpicture tapos magbasa ng mga ng mga historical na information. So nakakapagod lang kasi siya paakyat kasi nga ang expectation namin mag-escalator parang hindi nakatatak sa mindset namin na may maglalakad kami ngayon pa lang kasi di ba ang akyat talaga sa taas. May akyat pa kasi sa taas So ito parang okay na rin, di ba? Kasi parang part din naman siya ng binayaran nyo dito sa Pansipan. So sulit na rin kumbaga. And worth it talaga, lalo na parang may kinakasal pa nga na ewan or pinapakita lang ata nila yung way ng pagkasal, gano'n. Di na namin tinapos pero okay na rin naman yung mga nadaanan namin kanina kasi hindi namin siya ina-expect. Tapos yun nga, may mga pwedeng picturean. So ayun, figure out na natin kung paano pumunta ng cable car. Yes, so yun na. Let's go! So guys, bago mag-cable car, may nakita kami ditong parang pagoda. So ito siya, ito yung information niya. Bawan Sen Monastery Trin Pagoda. So guys, bago mag-cable car pa rin, nandito yung Sun World Pansipan Legend na logo. Yes. Ayan Pwede kayo mag-picture dito. Punta na talaga tayo dun sa cable car. Yes, ang dami naming side trip. Ang dami side trip kasi syempre sayang naman, di ba? Yes.
Finally, ito na yung papuntang cable car. Meron ditong Highlands Coffee sa right side kung gusto nyo magkape. Tapos ayan. Aircon ba? Ayan guys, oh, makikita nyo na ba yung pila? Zoom natin. Mahaba na ng pila. Pero mabilis lang naman daw yan. Tuloy-tuloy lang. So pila lang dito sa may Wanglian Station. Ano yung pinaka-cable car system nila. Papuntang Pansipan. Thank you. Dito na kami, puro pag lang. Sana magkaroon pa rin ng clearing. Hindi ka magkaka-clear yan mamaya. Oo nga. So guys, iba yung weather dito sa taas. Suggest namin talaga magdala kayo ng warm clothings. Bali, pag mag-a-ascend kayo kanina papuntang cable car station, okay lang na naka-t-shirt or manipis na damit, pero magbaon kayo ng mga makakapal. Kasi dito sa summit, medyo malamig na talaga. Pagka-drop sa inyo ng cable car dito sa Pansipan Station, meron siyang dalawang floor ng parang food court. Tapos marami ditong restaurant, may mga nagbebenta rin ng souvenir. Tapos may CR din. Tapos nandito na rin yung papuntang Pansipan Summit. So since maulan guys, bibili kami ng parang kapote. Magkano isa? 20k each. 20k daw each. Ayan. So ayan, akyat ulit. Hanggang saan ba to? Hanggang dyan sa taas, is may temple dyan. Tapos pagdating dun sa may temple, lalakad pa ng konti, papunta dun sa Pictra. Okay. So tara, akyat muna tayo. Sad face. Malay nyo, magkaroon pa ng di ba, ng clearing. Maasa pa rin ako. Meron yan later, pagkakit natin sa taas. So guys, ito yung Beach Bantian to Pagoda. So medyo nakikita naman siya onte. So yan ang Dukyen Station. Diyan kayo sasakay pag sasakay kayo ng Peak Tram papuntang Summit. Parang hindi ko yung jacket. Ha? Alamig ka?
Ayan, nandito na kami sa Pansipan Summit. Yes! Although may mas mataas pa doon, pero ito na yung pinaka-roof of Indochina. So, siya yung pinaka-mataas sa Indochina. So guys, dalawang option from cable car. Bali, pwede kayong mag-ascend ng hike lang, tapos pwede rin kayong mag-avail nung peak tram, papuntang summit. Tapos, yung available kasi sa Klook is yung kasama lang yung peak tram pataas, tapos hindi kasama yung pababa. So, kung ayaw nyo mag-descend pababa ng hiking, pwede rin kayo mag-avail ng peak tram pababa. Yes, tapos na-avail namin yung peak tram na pababa for 120k dong per person. So, 240 kami pares. Yes. So, ayun lang. So, sa ngayon, wala kaming nakikita dito sa summit, pero hoping pa rin kami na magkakaroon ng clearing. Parang nagkakaroon na ng clearing. Oh, kasi parang lumiwanag na eh. So, tignan natin. Maya-maya, tatambay lang kami dito. Hindi mo na kami bababa. Yes. Dito lang kami sa may, sa may summit. Gawin lang kami dito, hanggang 5. Akyat din kami siguro dun, sa may taas. Yung may panoramic view, no, kung may clearing. Para mapakita rin namin. Tsaka makikita rin natin yung Buddha. Yes. Guys, update lang. Para tayong reporter dito. So guys, ngayong araw na to, nakikita nyo na medyo umaaraw na. Wasa pa rin kami na magkakaroon ng clearing. Pero kita naman yung yung Pansipan. Pag 12 PM wala pa, bababa na kami. Oo nga, nag-weather update pa naman tayo kanina, tapos dumilim na naman. Mabalik. Pero okay na rin. Importante, hindi siya umuulan. Tsaka ibig sabihin, may dahilan pa rin kami para bumalik dito sa may, sa may Pansipan. Yes. Ayan guys, mabalik na kami. Wala nang pag-asa. Pila na tayo dito sa may peak tram ulit. Papunta dun sa Pansipan Station. Ayan, nakalusot din doon sa maraming tao. So, siksikan lang talaga. Siguro nga kasi maraming... Yes, lang biniling ticket. Kaya huwag niyo iwawala. So, itong ticket, binili namin to kanina. Sinabi rin namin kanina. Binili namin dun sa Pansipan Station. Bago kami mag-peak tram, meron dong... meron dong bilihan. Bababa na kami. And sakto 12 na. So, diretsong lunch na lang, no? Wala na muna tayong puntahan. Nawala na kami ng pag-asa na magkaka-clearing kasi tanghali na. Kaya nga eh. Although kanina, di ba, lumiwanag. So, ayun. Enjoy na lang namin yung pababa, yung cable car, at saka yung monorail pababa. So, let's go! Ayan guys, way back to cable car. Scan lang ulit yung QR code na binok nyo. Nung bumaba kami, around 1, ang oras ngayon is 12:30 na. Napansin namin, bukas na yung funicular, yung papuntang funicular station. Hindi na kami dumaan dun sa may parang village. Ito na agad. So parang nakasara siya pag morning, tapos bubuksan nila pag mga before lunch. So consider nyo rin yun. Kasi tuloy-tuloy lang dapat talaga to eh. Kaya nagtaka ako, di ba, nang maglalakad pa ako. Oo. Kaya dahil paraming dinaanan kanina, di ba? So, ayun, consider nyo rin yun na pag maaga kayo, pwedeng mas maraming tao, tsaka wala yung daanan papuntang cable station na diretso. So, ayan.
tapos na kami dun sa aming Pansipan activity. Yes. Pansipan Legend activity. So, nandito na kami ngayon sa labas ng Sun Plaza. So, nakikita niyo sobrang init eh. buti na lang, mainit na kasi mahirap pag umuulan eh. So, yun, review lang dun sa dun sa experience namin. Napansin namin nung pauwi na kami, parang wala na masyadong tao. So, pwede nyo i-consider na pumunta kayo ng lunchtime siguro. Pero, make sure lang na-reviewin nyo yung closing time. Oo, kasi makikita nyo naman yung schedule online kung hanggang anong oras. Kasi may araw na hanggang 2 o'clock lang yung entrance. Tapos, meron naman hanggang 3 o'clock. So, iba-iba. depende Depende sa araw. Oo. So, yun, consider nyo lang, make sure na swak dun sa dun sa itinerary nyo. Kasi dun sa experience namin, although pumunta kami ng opening hours, sobrang daming tao. Tapos, ayun, ang daming tao, at the same time, ang haba ng pila dun sa mga train, sa mga monorail, tsaka dun sa tram. So, consider nyo na. Sobrang recommended pa rin siya, pero yun nga guys, hit and miss yung clearing. Yes. So, okay naman, recommended pa rin, ma-experience nyo yung monorail, ma-experience nyo yung Pansipan Summit, pero sobrang bonus na pag nakita nyo na siya na may clearing. So, or baka may dahilan pa para bumalik kami, bumalik tayo. So, although, deep inside, bonus pa rin, makikita ko yung Buddha, yung panoramic view. Mas worth it na pag nakita mo yung view. Pero yun naman yung mga bagay na hindi natin makakontrol, tsaka magpapadisappoint ka pa doon, nandito ka na, di ba? So, ayun, enjoyin na lang natin. Yes. Tsaka masaya naman, masaya no? Oo, masaya naman. As in. Yes, experience. Lalo na first time ni Baba dito, sobrang okay naman. Kapon pa siya nag-enjoy dito, kaso napagod lang talaga. Napagod lang kami kahapon eh. So, ayun, bali today, since tapos na tayo dito sa Pansipan Legend, maghanap lang tayo ng kakainan, tapos tuloy natin yung tour later. Pero, sige, asama muna namin kayo na tingnan yung schedule nung papuntang Alpine Coaster. Kasi yun yung next namin. So, titignan natin yung bus na schedule kasi may free na shuttle dito going to Alpine Coaster. Yes. Para hindi na tayo mag-grab. Ayun. So, ayun. Tapos saka tayo kumain. Na? Tignan muna natin yung schedule. Ayun lang. Sige. So, ayan. Ito yung booth ng Alpine Coaster. Pwede tayo mag-inquire. How much for the Alpine Coaster? 200 per person. 200. Okay. What time is the next bus? 1:30. 1:30. So, ayan yung price niya. 200k BND per adult. So guys, since 1:30 PM yung next bus, kinonsider na namin na mag-Alpine Coaster muna para hindi sayang sa oras. Kasi yung next 3 PM na eh. So, after na lang nun, tsaka kami kakain. Or kumikain na lang siguro sa taas na dito ako kumain. Ayun nga. So guys, itong booth ng Alpine Coaster or yung pinaka-ticket counter nila, nandito siya sa may tapat nitong globe. Ayan o. Tapos ayun yung Sun Plaza. Didiretsohin nyo lang. Ayan. So tanong nyo na lang dun sa nagbabantay kung anong oras yung dating ng van para masakto nyo dun sa itinerary nyo. Sa case namin 1:30 siya. Kaya unahin namin to bago mag-lunch. So guys, ang oras ngayon is 1:25. Ito na yung shuttle. Bali, aalis yan ng 1:30. So sasakay na kami. Afraid to turn out the lights. Is there something you're scared of? Tayo magko-control? Tayo magko-control? Second time. First time. So you keep your hand your hand here. Just go fast and that's way. See how? Oh my God!
Walking into the fire, talking like you never die, like you're immortal. You try to stay awake. These walls you can't escape. Yeah, hindi na ako natatakot. For the ones that fear the dark, you better run out out of here. Bet you can't look the other way. Here's one for the broken road. Okay, hindi na ako natatakot. You better run out, truth or dare. Okay. Out, take me Easy. Hindi ako siya nakakatakot, guys. Parang sa una lang pag may reason. Here's one for the lonely hearts, for the ones that feel the dark. You better run out of here. Bet you can't look the other way. Here's one for the broken road. That's the only one you know. You better run out, truth or dare. Get me out, take me anywhere but Wala na, tapos na. Puro pataas na lang. Oh my God! Tapos na kami dun sa Alpine Coaster. So dumiretso kami dito sa Paradise para kumain. So baling Alpine Coaster, okay siya, recommended. Yun nga lang, pagkatapos nyo dun sa ride, kailangan nyo lang antayin ulit yung round trip nyo. Huwag kayong magpa-auto dun sa mga nag-o-offer ng taxi. Kasi marami nag-o-offer ng taxi. Baka mamaya gusto nyo na agad makabalik dito sa town. So mga 20 minutes lang naman yata yung balik. So ayan, recommended siya. Masaya. Oo, masaya. Nag-enjoy naman kami ni Aneng. So ayun, kain muna tayo. So pumipili lang kami ng kakainin namin. Hi guys! Ayan, tapos na kami kumain dito sa Paradise Restaurant. So, susunod namin is Cat Village. Try natin sulitin yung araw dito sa Cat Village. Tapos siguro balik na lang kami sa market kung may mapakita pa kami sa gabi kasi tomorrow balik na kami ng Hanoi. First trip tomorrow morning. 7 a.m. So, ayun. Antay lang namin yung Grab namin. Nandito na kami sa Cat Village. Ayan. So, bali, pumunta kami dito via Grab. Ang binayaran namin is 44,000 dong. 44,000 dong. So, Pero yung sa Grab nga pala guys, hindi gumagana yung Gcash namin tsaka yung card. By cash kami nagbabayad. Hindi namin alam kung bakit. Pero sa akin gumagana yung Gcash card. So, ayun, bali babae lang kami ng ticket dito tapos update namin kayo kung magkano per person. So, ayan. So, ang price ng ticket is 150k each. Ayan. Ticket ito. Tapos ito na yung ticket namin. So, ito yung map niya guys. Bali, pwede rin kayong humingi doon sa ticket counter. Ano, humingi na lang kami. Para alam namin yung gagawin namin dito. Una yung gagawin guys is mag-checking station kayo. So dito i-scan yung ticket na binili nyo. Or iba-validate. Thank you. So para lang tayo nasa Baguio dito. Or sa ano, sa Benguet. So yung Cat daw, sabi sa Google, ang ibig sabihin niya daw is stone, referencing yung village stone outcrop. So baka may makikita tayo. Pero yung dinadaanan pa lang namin ngayon, puro bato na eh. So meron na tayo idea.
di namin intindihan tong map, kaya go with the flow na lang Oo, kami. dami pala ng entrance, tapos walang nakalagay kung nasan ka Oo. nag-start. Bigyan lang namin. Pero Walang so nakalagay far, na, ano, na you are here. walang nakalagay na you are here doon sa map. So, sundan na lang namin yung mga tao. Pero, promising siya kasi, yun nga, meron ng overlooking view dito, tapos part pa rin siya ng Katkat Village. Oh, ganda. So, puro pababa lang to. Ang problema mamaya siguro pag paakyat. Ready ka na ba sa paakyat? Ay, yung bridge na sinasabi mo. Yung Katkat Bridge. Pwede na tayo dyan anak yan. Sige, explore lang natin. Pero ang ganda ng village, oh. So, ginawa talaga nila yan para mapakita daw yung mga yung mga Black Hmong, yung culture nila before. Ano talaga tourist talaga to. Tourist attraction talaga. So guys, ang dami ditong nagpo-photoshoot sa Katkat Village. Kaya pala ang dami nagbebenta ng mga traditional attire on the way dito sa Katkat Village. Tapos inoperan din kami ng Grab kung gusto namin. So kung gusto nyo ng unlimited Instagram image, unlimited Instagram picture, punta na kayo dito. Photographer na rin ata. Oo. Baka kailangan mo ring i-book yung photographer mo. Para kami nasa ibang lugar. Oo. Nasa Sapa pa ba tayo? Oo. May post kami nakikita. So itong bridge na to, ito yung Love Bridge. Yan. Yan ang Love Bridge. So dito pwede rin pala kayo dito mag-rent. Parang may community na dito. Hello guys! Tumigil muna kami dito sa Apu Cafe. Yes. So nagsito muna kami ni Baba. Kaya wala silang coconut coffee. Kasi lang kumahat coffee. Tsaka sobrang solid itong sito. Wala nakakamiss Pag- yung lasa. Pag ganito, pag yung trekking, yan, napawis na pawis ka, tapos inom ka ng sobrang lamig. Sarap, nakaka-refresh. Solid. Solid. So itong Katkat Village, sobrang okay din siya. Nakaka-amaze yung paano nila ginawa to. Sobrang cultural na, paano ko ba sasabihin? Sobrang cultural inspired. Yeah. Hindi parang binubuhay ulit nila yung culture nila na ganito. Tapos papakita nila sa atin kung ano ba yung sura ng mga crafts Mga nila. tribe dati, ganun. or mga tribe ba tawag? Tribe. Mga Tribe sila. tribe, tapos yung mga crafts nila, ayan. Mga handicraft. Yes, yung nakakabilib lang kasi mga nakikita natin mga wallet sa mga tindahan or sa mga lahat yung handmade. Tapos meron pang parang traditional house kanina, no? Tapos meron ding traditional performance. So, ang dami niyong matutuklasan dito. Tsaka masasakyan. Yes. Ang magiging problema nyo lang dito mamaya yung paakyat. Paakyat. So, ayun nga, nakita niyo naman yung map kanina. Sobrang laki niya. So, make sure na mag-alat kayo ng 3 to 4 hours para masulit niya to. So, sa case namin, kasi alas 3 PM na kami nag-start and 9 PM naman magsasara. So, di naman din kami naghahabol ng oras. And maganda kung pupunta kayo dito, mag-rent na rin kayo ng mga traditional clothes nila or yung mga costume nila dito kasi ang cute mag-photoshoot. Tsaka parang may mga for hire na photographer, no? Tapos sila mismo yung mag-guide sa inyo kung saan yung magandang spot, kung saan yung magandang traditional house, pwede nyo
Tapos meron pa yung may nakasakay sa kabayo. Oo, yung mga ganun. So, ayun. So, parang pag pupunta rin kayong Korea or Japan, di ba? Traditional, din kayo. Pero siguro kung pupunta kayo dito, like mga hapon na lang, no? Kasi hindi na mainit. Kasi nga pag naka-costume kayo pababa dito, lusaw-lusaw na kayo. Siguro, Pero may na-rent na rin dito. siguro sakto lang yung punta natin. 3 p.m. onwards. Para palubog na yung araw. So, iniisip ko kasi marami rin ditong tao pag morning. Baka baka ang tawag dito. Crowded din. Baka crowded din pag morning. Tapos, di ba sa taas ang dami na nag-a-avail ng mga costume? Para siguro hindi kayo masyadong sobrang mainitan kasi ang kapal ata ng tela. Dito sa baba, meron na nagpaparek. Oo, madami na rin. So, i-consider nyo rin yung kasa buwaba kayo, mag-hike kayo na naka-costume kayo. Nakakapagod lalo. So guys, ito na yung sinasabi naming paakyat. Pa-exit pala. Kaya, ganda dito. So yan na guys, paakyat na kami. Ito na yung sinasabi naming ascent. Pero parang maliliit lang naman na na steps. So, may tumutulo sa taas. So, tara na. Ayaw pa. No. Last ascend na. Ganda sa likod. Magtitok-tok na kami. Oo. 10K per person lang. Hi guys! Ayan, nakauwi na kami and then nag-freshen up lang ulit kami, naligo kami dahil napakainit sa Katkat. Lusaw eh. Sobrang puro lakad tayo ngayon, puro hagdan yung kalaban natin ngayong araw na to. So ngayon, mag-chill kami papuntang Sapa Lake. Sapa Lake. Hindi ko alam kung Sapa Lake talaga yung tawag doon. Pero yung lake dito sa Sapa, papakita namin sa inyo. Yung sa may gitna lang din siya ng malapit sa mga sleeper bus na na station. Basta papakita namin sa inyo later. So, ayan. Ngayon lang tayo lalabas ng gabi. Oo, kasi nga kagabi, di ba, dumiretso kami dito sa hotel, tapos natulog na agad. So, Yes. ngayon lang kami makaka-store sa Sapa ng gabi. Eh, nung after namin maligo, na pag-desisyon na namin na yung energy namin, sayang naman, hindi namin kukonsume yung araw na to. Oo, tsaka bukas alis na rin kami ng morning. Yes, sulitin na natin. Sulitin na natin. Okay. Tapos, hanap kami ng coconut coffee. Nag-grab kami going to Sapa Lake, tapos magkano siya? 28,000 dong. Ayan, 28,000. So, mura lang naman yung grab papunta. Kasi paakyat talaga eh. So, Oo. ayun. Ang mahirap lang kasi dito sa amin, baba siya. So, papuntang center, 10 minutes lang naman siya, pero paakyat. Paakyat, uphill. oo. Tsaka yung uphill niya, iba talaga eh. So, ang ginagawa namin, pag pauwi, doon na lang kami naglalakad. Although, yung conversion lang naman, parang nagre-range siya ng 120, mga ganun. Yes. So, okay na rin. Tsaka nung nag-try kami kahapon na pababa kami dito, sobrang dami ng sasakyan. Tapos walang daan ng tao. Tapos kaya may naglilik pa na water. Basa-basa din yung naka-chinelas pa naman kami, tapos medyas. Yes, kaya ngayon buti to yun. So, ayun, dami ng daldal. Later, Tara. guys. So guys, currently 6:23 PM pero ang liwanag niya pa. Diba? Liwanag. So, makikita na rin natin yung night lights dito sa Sapa. Mamaya, pagdating natin ng lake. Ayun. Ayun yan guys, makikita yung sobrang sikip ng daan pero dalawang sasakyan nagkakasalubungan. Ayun. Kaya natin kung sino magbibigay sa kanila. Grabe yung bus. Dadaan talaga yung bus. Uy, yung galing nila mag-drive in fairness. Sanay na sanay sila sa siksikan dito. Grabe guys, oh. Yung mga restaurant dito, ang ganda.
So, ang oras ngayon is 6:35 pero nagbukas na yung ilaw ng mga restaurant to. Ano ba tawag dyan? Mga restaurants natin. Mga Oo. bar, ganun. Parang ang futuristic ng ano niyan, ng style. Ganyan din ba sa Hanoi? Hindi ganyan ka, ano. Pero may mga area na maliliwanag din sa Hanoi, pero hindi ganito kaliwanag. Liwanag eh. Mamaya balikan natin pag dumilim pa. Kasi 6:35 na pero liwanag pa eh. So, nandito na tayo sa Sapa Lake. Mag-ikot lang tayo dito. Mapakita lang namin yung ambience dito sa Sapa Lake. 10 minutes lang siya galing sa Vista Hotel. Tapos parang, pwede pa siyang lakarin from Sun Pwede, Plaza. pero mga 20 minutes, ganun. Oo. Kasi nga, uphill nga kami. Pero pag from Sun Plaza, siguro yung mga 12 minutes, 10 minutes walk. Lalakad, yes. So, pwede nyo itong idagdag sa itinerary nyo. Mabilisan lang. Yes, and ang ganda talaga na itong lake. Ang ganda ng view, para ka na sa Europe. So, tara. So, una ko napansin agad guys, parang pumupunta dito yung mga tao para mag-relax. Ayan, may mga nakaupo agad sa mga stone benches. Tapos, may mga bata naglalaro. Dito rin yata pag ano, no? Pag morning, yung mga nagsusumba. Mga napapanood natin. Nag-day trip ako dito last year. Kasi yung sleeper bus ko, dun lang yung terminal. So, lalakaran namin to. And 5 a.m. pa lang, may mga nagsajogging. Oo, may mga nagja-jog. So, pakita pa namin to. So, ayan, may mga street food din sa gilid. Tapos pwede kayo dito Gusto nyo mag-snacks. Tapos upo kayo dito. So, itong Sapa Lake, guys, artificial siya na ginawa ng mga locals dito to attract tourists. Tsaka para madagdagan ng magandang magandang lugar dito sa Sapa. So, ayan o. Mga local, gusto nilang tumambay dito. So, ibang-iba siya dun sa, sa town center na sobrang ang dami nangyayari. Pero dito, parang ang peaceful lang. Nag-start na rin mag-bloom yung mga flowers. Sobrang peaceful dito, no? Kung isipin mo dun nga sa town center, kasi sinabi ko rin sa kanila, sa town center, ang gulo, ang daming sasakyan. Tapos medyo ramdam mo yung pollution dahil dun sa mga usok ng sasakyan, mga motor. Dito ang fresh lang ng hangin. Tapos may mga nagbe-meditate doon kanina, papakita ko na lang yung medyo short piece. Oo. Nila, parang sarap sumali. Masaya, ang ganda. Tapos yun nga yung reflection, di ba? Siguro mamaya paggabi, balikan natin. Try natin balikan. Baka magre-reflect din yung mga ilaw galing dun sa mga business, sa mga restaurants. Pwede pa naman tayo tumambay lang dito. Kasi ang ano lang naman namin ngayon is itong lake. Tapos gusto ko lang ipakita kay Baba yung mga ilaw doon. Oo. Tapos lalakad ulit kami papalik ng Papunta Sapa dun sa Center. Oo, sige. So ayun, makikita nyo rin ng night yung Sapa Center. Yes. So guys, itong Sapa Lake, parang ginawa siya ng mga locals before. Gamit lang yung mga buffalo, mga ganon. Parang sobrang hirap niya gawin kasi wala pa sila ng mga kagamitan or mga machinery na magdadala ng mga kailangan nila para ma-retain yung water. So, sobrang makakaano yun. So, respect dun sa mga taong gumawa nitong lake. Ganda, oh. $4 for 100. Okay. So, ayan din. Mapapil mo rin yung ano, no? Pagka local dito, local feel. So, around dito sa lake, ang dami rin nagbebenta ng mga local na ng mga handcraft nila. So, tulad dito, 4 to 100k. Oh, wallet. Hindi, pouch. Wallet Tsaka na ano may talaga to, gawang kamay guys. So, support din natin sila kung meron tayong extra or kung gusto natin ng Ito yung pasalubong. loob niya. So, pinaghirapan din nila. May zipper sa loob. Parang quality din naman di ba? So time check guys, 6:50 PM na. Medyo nagdidilim na. So tsaka medyo naglalamok na rin dito sa Sapa Lake. So lalabas na kami. Tapos tingnan natin kung saan tayo mapupunta. Pero ang plan namin is maglakad-lakad lang papuntang Sapa Center. Sapa Center. Tapos magko-coconut coffee. Coconut coffee. Ganda pa rin, ang ganda dito. Diba? Buhay na buhay siya ng gabi. Oo. So guys, time check, it's 7:05 na.
Ayan, medyo madilim na. Mas lumitaw na yung ganda nitong city life or parang nightlife dito sa ano, sa May Sapa Lake. Ayan, mas vibrant na yung kulay niya. Parang ano lang siya, no? Hindi naman siya talaga restaurant lang. May mga cafe din, tsaka baka may mga entertainment din dyan. Oh. So similar siya dun sa parang Walk Street sa may center. Pero ito, multi-story building siya. Ayan guys. May mga ilaw na rin yung parang mga lotus flower nila. Kita ba? Ayan, zoom ko. Ganda oh. Kitang-kita rin yung reflection niya dun sa tubig. So meron siyang ganda pag morning. Meron din siyang sariling ganda pag gabi. Pupunta lang kami dun sa may night market. 11 minutes walk siya. Galing dito sa may Sapa Lake. Bago kami punta ng city center. Gusto mo ba mag street food na lang? Okay lang. Kung may makikita tayo. Kasi pero nung pinuntahan namin siya last time. As in, makikita niyo naman later kung ano yung naman niya. Hindi siya yung katulad na mga Korean na may mga street food na something. Kung may magustuhan tayo na pwede natin tikman. So ayun, lakad lang tayo. And masarap yung spring roll nila. Diyan sa Ani. Yeah, ito. Pero kasama nila kasi itong buong hostel na yan. Ani hostel na rin to. Tapos, Meron may silang coffee shop sariling na rin. restaurant tsaka coffee shop. Tapos masarap yung coconut coffee. So yan, ito na yan. Yan yung night market. Ito na ang kanilang night market. 11 minutes away doon sa may Sapa. Ay, 11 minutes away doon sa may Sapa Lake. Darts ka? Baka mapanalunan mo yung malaki para natin babagay. Try lang. Paano kaya yun? Try lang. Ha? Hello, Maligay. How much? 50. Yeah. 5. 3. One, sensei. Magkano? 50k lang ano, target. Ilang bala? 5. Try natin. Na-try daw ni Aneng tong darts. 50k 5 bala. Easy. Hindi pinapalitan yung... Last one. May isa lang napupunta. So sobrang daming option dito guys oh. Kung gusto niyo mag street food dito na local street food talaga. Dito sa dito sa Sapa Night Market. Ayan oh, merong mga grilled corn, mga meat. Meron din potato. Ayan, dami. Kukulitin lang talaga kayo nila. So, no lang kayo ng no. Ito, ano to? Parang smoked meat nila. Parang beef jerky, mga ganun. Tapos may mga ano din. Mga traditional clothings nila or handicraft. At least dito mabango, no? Amoy na amoy mo. Amoy na amoy mo yung aroma ng mga food. Mga niluluto nila. Tapos, hindi lang siya street food, meron ding mga parang mga handicraft nila. Yes, tapos mga uso sa kanila dito pa yung mga dried fish ng mga ano, ng mga fruits, ganyan. Marami rin silang ganun. Kung mahilig kayo sa mga ganun, Mga ang dami dried. dito. Isa sa mga laging mga nasa ano dito, nasa menu or sa mga local street, mga horse meat. Horse meat tsaka deer meat. Horse tsaka deer meat. Pwede ko rin consider yun. Try mo kaya Pero ngayon. ayoko nung parang ganyan. Gusto ko yung luto. Try natin, tayo. Tingnan natin mamaya. So yan, nag-withdraw ulit si Baba. Init sa loob. Magkano yung withdrawal fee dyan? Same lang. Same lang, 55,000 do.
Sasabihin ko sana sa'yo, ito yung Agribank. Agribank mismo. Ayan. So kahit anong card, basta Visa or Mastercard, 3 million yung limit nila, tapos 55,000 to. Okay. So kung nakulangan naman kayo ng cash, maraming Agribank na ATM machine dito. Hanapin nyo lang. Diyan lang siya sa gilid-gilid. Tapos meron na rin din mismo sa may Sapa Sunworld, sa may Sapa Station. So parang walking street doon. Sa tabi ng BB Hotel. BB Hotel yon. Sa tapat nun, meron ng ano, May Agribank. Agribank. Pero nung nag-withdraw ako last time, ayaw gumana ng Gcash ko dun. Doon Dun sa tapat. pero dyan, nakapag-withdraw rin ako. Dyan ako nakapag-withdraw. Pero dun sa tapat, ayaw gumana ng Gcash ko. Pero yung Maya ko, gumaya. Ay, gumaya. Kumana. Yung, Baka minsan kasi may time na ano, na di ba minsan pag nagsisend tayo ng Gcash, nagkakaroon din ng transaction fee. oo, parang ganun. Baka mga ganun lang, tumatiming lang. Oo. Pero same lang naman silang Agribank eh. So dapat gagana talaga sila. Pero much better yun nga. May isa pang option, May like ano, GoTime, tsaka Maya. May backup. In case hindi gumana yung isa sa mga yun. So, nakatali tayo. Nung Na-share bumalik na lang kami namin. dito. Share lang. Bago pumunta ng Stone Church. Ayan. Ito yung pinapakita namin kanina, mas malapit oh. So diretso na lang dyan, tapos Stone Church na. Pwede yun sila bumili ng mga pasalubong na dito. Souvenirs or... Mga wine. So guys, andito na tayo sa center ulit. Ayan na yung Stone Church oh. So katabi siya nung parang main square nila dito. Pinakita rin namin kanina. So kanina nadaanan din natin yan nung bumili tayo ng ticket ng Alpine Coaster. Yan lang yung itsura niya pag gabi. And yan yung Sun Plaza ng gabi. Sobrang buhay na buhay yung gabi dito. Yung Sun Plaza, ang ganda. So guys, ito na yung Khao May Walking Street. Ngayon lang kami maglalakad dito ng ganito kagabi, no? Nabukas na talaga yung mga ilaw. Yes. Kahapon, di ba nag-concafe lang kami? Oo. So mas makikita natin yung ano niya, yung pagka-alive niya. Makita natin. So parang similar siya dun sa ano, no? Dun sa may lake, pero mas buhay dito kasi isang street siya. Kabilaan yung mga ilaw niya. So guys, ito yung nakita namin dito sa Khao Mai Walking Street, itong Sapa Story Restaurant. Tingnan lang namin yung menu kung carry for dinner. So guys, andito na kami sa Sapa Story Restaurant. So ngayon lang kami parang magpa-fine dining dito sa may Khao Mai Street. Try natin bago tayo umalis ng Sapa tomorrow. So guys, yung napili ko, yung grilled Sapa salmon, filler with passion. Ayan, basta yan. Nakakaba nun eh. Then, dito na yung kay Baba. Itong grilled beef with lemongrass, eklabunchi, and sticky rice. So ito na, ang panapos ng araw, Kong Cafe. Again and again. Kape muna tayo bago umuwi. Good morning, everyone. Ayan. Today is pupunta na kami ngayon ng Hanoi. Hanoi. Sana guys, nag-enjoy kayo dun sa Sapa trip natin. So sobrang pack yun. And sana nakatulong din kami kung ano yung mga pwede nyong puntahan dun sa Sapa. Tsaka dun sa mga pagkain na tinry natin, sa mga resto and coffee shop. So for today, naghahanda na kami papuntang Hanoi. So ayan, sasakay ulit tayo ng sleeper bus. Binook namin via Klook. So Sapa to Hanoi yan. Same lang ng company ng sinakay namin nung papunta kami dito. HK Bus pa rin. So, Yes.
Ayun, same lang naman. Then, siguro ilalagay na lang namin yung sa separate vlog. Yes. Kasi para isama na rin natin yung pagdating natin ng Hanoi and hotel tour, ganyan. So, ayun guys. Thank you sa panonood ng Sapa series namin. Hanggang sa susunod na vlog. So, explore natin ang Hanoi. Yeah, see you in Hanoi! Don't forget to like and subscribe. Tapos follow us on our social media accounts. TikTok, Instagram, and Facebook at Anay Ilaw. Bye!